Ayan, good morning sa lahat ng manood natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. At yun, ngayong araw pupunta tayo kila Marcos para sunduin namin si Nanay Rowena. Kasi ngayong araw yung pagbalik nila sa lugar nila sa Polillo. So yan, sunduin natin sa kila Nanay Isin para iatid dito sa sasakyan nila sa terminal para makabiyahe sila ng maaga. Dadaanan din namin ngayon si Kuya Sander dun sa hotel na pinagtutuluyan niya ngayon para makapag-ready na rin sila para sa pag-alis nila. So yan, samahan nyo kami dun sa papunta kila na Isin. So ito na ako ngayon kila Marcos at yun, pinapainit lang namin yung motor para sa ganun diretso na kami kila saan tayo unang pupunta? Saan tayo unang pupunta? Sa hotel, sundin natin si Kuya Saldi. Tapos diretso na tayo kay Yung Nanay Rowena. Kanina pa dapat tayo alas 6 kasi nga lang nag-message si Kuya Saldi baka daw pagod tayo kasi alam niyang ating gabi na tayo kami dumating. Kaya alas 8 na lang daw. Saka may procession kanina, baka nagsama rin siya. Baka nagaloy. So yun, antay lang namin yung motor, pinapainit lang kaunti. Tapos diretso na kami dun. So yun, kita-kits dun sa kilala na Isin. Yan, papunta na kami. Ito lang yung service natin sa hindi mainit. Kasi nainit yung upuan. Pero lang natin. Yan, ito tayo sa tinutuloy ni Kuya Sander. Susunduin natin siya. Ito yan. Kuya Sander. Naglabas yata. Kuya Sander. Ano yung parking din? Baka naliligo. Hindi si Marcos sa baba. Naka-ready ka na? Sino? Si Kuya Sander. Ready na. Si Marcos sa baba. Inaantay tayo. Wala ka nang naiwan na gamit? Wala na. Baka may mga naiwan kang gamit. Sige. Ayan. Yan, kakagaling natin kay Nanay Isin. Tapos yun, binisita natin yung anak niya doon. At yun nga, sasama natin siya pa uwi kasi pabiyahe na sana sila ni Sir Sander. Kaya lang may doon, may importanteng lalakaran daw sila na Isin, kaya nagdesisyon yung anak ni na hindi mo na sumama. Abangan nyo sa vlog ni Marcos kung ano yung mga napag-usapan doon. At yun, doon na lang siguro panoorin kasi subject ni Marcos yun. So abangan nyo, mapanood nyo sa kay Marcos. At ako, inatid namin si Sir Sander dito sa terminal na masasakyan niya kasi solo muna siya pabalik kasi may importante siyang ayusin sa lugar nila. Kaya kailangan niyang umuwi siya ngayon. Ayaw pa naman sana niya, gusto sana niya isabay si Nanay Rowena, kaya lang may kailangan din siya kasi kasuhin. So yun, at maraming salamat kay Kuya Sander sa pagsama kay Nanay Rowena pauwi dito sa Bicol para makasama na Isin yung anak niya. Sobrang malaking thank you sa kanya kasi yung effort niya sa pagdadala kay Nanay Rowena dito, sobrang napakalaking tulong na nun nung para magtagpo sila. Halos 29 years na hindi nakita sila Nanay Isin at si Nanay Rowena. So napaka thankful talaga, napakabait ni God kasi gumagawa siya ng way para yung mga ganun tao is magkita ulit sa tagal ng panahon na hindi sila nagkita. Pero nyo, ngayon magkasama na sila at yun nga, si Nanay Rowena nabitin din siguro sa
pagkikita nila ni Nanay Isin kasi yun nga sabi nga niya gusto niya ma-extend pa dito. Kulang yung 2 araw na pag-i-stay niya dito, kinulang sa sa pag-isama ni Nanay Isin kasi tagal nilang hindi nagkasama 29 years kaya siguro sabik na sabik din naman na makasama. Nakakatuwa si Nanay Rowena kasi sa ilang araw niya dito, 2 araw niya dito, pinipilit niyang bumawi kahit paano kay mama niya. Kada punta namin doon, nag-aayos siya sa bahay, tinutulungan niya si Nanay Isin. Nung nakaraan, napanood niyo naman sa vlog ni Marcos, naglaba pa sila. Yun, yun yung pinakang-banding nila. Banding nila na natulungan pa rin niya yung nanay niya, na naglaba sila doon sa ilog. Yun nga, pinuntahan namin doon. So yun, kita niyo naman siguro sa vlog nila Marcos. At yun, Sir Sander, yun. Magbabiyahe na siya ngayon. At yun nga, nabigyan naman ng pamasahe ni Marcos, pabalik doon. Tapos sila Nanay Isin, tapos si Nanay Rowena. Kasi Nanay Rowena, yun. Bali, pag masasabi siya sa amin kung babalik na siya para maano namin ng pamasahe, pabalik dun sa kanila. Siguro solo lang siyang biyahe. Alam naman daw niya kasi nga nabanggit nila na nanggaling namin pala sila parehas dito. Si Nanay Rowena, minsan nang nagpunta dito kasi yung simbahan po dito, dinadayo talaga yung simbahan dito. Lalo mga Katoliko, mga deboto ng Katoliko, ng Black Nazarene. Dinadayo nila itong Kapalonga kasi nandito rin yung Black Nazarene sa amin sa Kapalonga. Kaya maraming debotong pumupunta dito every May, mga piyesta, ganun, o kaya yung mahal na araw, maraming pumupunta dito. Kasi dito nga yung pinakang ng Black Nazarene. So yun, kaya siguro si Kuya Sander, ganun din. Nakarating na rin siya dito 12 years ago daw, medyo matagal na. 12 years ago nakarating siya dito. Ganon din. Simbahan din ang purpose nila. Deboto din kasi mga magulang daw ni Sir Sander is mga dating deboto ng Black Nazarene dito. Kaya yun yung request sa kanya. Kaya nga pumunta siya doon kahapon. Nag-interview doon sa pare. Saka nagbili na rin siya ng mga pasalubong doon sa mga kapatid niya. Saka doon sa, di ko sure kung nanay yata niya o ano. At yun yung request ng mga magulang niya. Nadalan sila ng mga item na galing din sa simbahan dito sa amin, katulad ng panyo na galing sa simbahan na may Black Nazarene yun. Nagbili siya kahapon at ang dami nga niya, dami niya binili pasalubong sa kapatid niya saka sa ano. So yun, at okay naman na si Kuya Sander nandun. Kahatid ko lang kami ni Marcos Nagate, tapos pagbalik ko dun, inabiling ko rin sa driver kasi baka makalampas, mahirap na. So sabi ko sa driver, ibaba na lang sa bababaan niya at bali magkakating trip pa siya eh. Pagbaba niya doon, sasakay po doon sa isang bus papuntang Lucena. Ayun, sinabihan ko na lang yung driver na ibaba siya doon para sa ganun. Kahit hindi siya mag-aalala na baka nakalampas siya kasi hindi niya alam yung lugar na yun. So, yun, hinabil na sa driver. Kahit okay naman na. Magme-message na lang sa atin si Kuya Sander kung nandun na siya, kung nakawin siya ng ayos doon. Yun. Tapos, message din namin pagka babalik sila na Nanay Rowena doon kasi siya yung tutulong kay Nanay Rowena para asikasuhin yung may papeles din na inaasikaso si Nanay Rowena doon tungkol sa mga anak niya. At nagsabi man si Kuya Sander na tutulungan niya si Nanay Rowena. So yun, maraming salamat kay Kuya Sander na nandyan din para tumulong din. Napakabait din ni Sir Sander. Yun, follow nyo yung page niya, subscribe kayo sa YouTube niya. Sa YouTube yata niya is Sander Bautista The Explorer. Yan sa YouTube niya. Tapos sa Facebook niya, Saldi Bautista. Yan, magkaiba lang yung ano niya pero yun, ko-comment ko na lang dito tapos pipin ko na lang para hanapin nyo na lang din sa ano niya. Supportahan nyo rin po si Kuya Saldi kasi tumutulong din siya, napakarami din. Pinapanood din namin yung mga vlogs niya. May mga ano rin siya, yung mga charity din siya na ginagawa doon sa lugar nila. Napakarami din niyang ginagawa. Especially sa mga kulang sa ano ng gobyerno, aksyon ng gobyerno. Yun ang inaano niya. Siya yung nagiging boses ng mga tao sa kanila kung sakali mang may project na hindi masyadong pinapansin ng gobyerno or hindi naasikaso, siya nagiging boses sa mga kababayan niya doon. At yun, mamaya pupunta kami doon kay Nanay Isin na. Dito lang muna ako sa bahay, nag-uwi muna ako kasi nakaramdam tayo ng sama ng tiyan. So nag-uwi muna ako. At si Marcos naman kasi busy din siya ngayon kasi yung lakad namin kahapon, ginabi na kami. Halos 11 na yata kami nakauwi kagabi. Kaya dapat kagabi gagawa siya ng stock na cake dun sa shop niya. Alam niyo naman yun na may cake shop siyang doon na siya rin yung gumagawa ng cake dun, kaya hindi rin pwede mapabayaan kasi minsan dun kami kumukuha ng pang-ayuda din namin sa mga beneficiary. Kaya yun, hindi pwede mapabayaan.
So kagabi hindi kami nakapunta doon, hindi na nakagawa ng stock. Kaya ngayon lang siya gagawa ng stock doon. Mamaya hapon lalabas kami. Mainit naman kaya sabi niya, siguro mamaya meron tayo kasi mainit din naman. Kailangan ano din naman tayo, ingat din tayo sa atin sa ano natin kasi pag ganito mainit, alam niyo naman, iwas tayo sa sakit din kasi mahirap magkasakit. At yun, nandun si Marcos sa shop, tapos ako nag-uwi muna dito para alam niyo na, magbawas din ng sama ng ano. Kasi inabot tayo sa daan. At yun. Ano pa ba? At kay Nanay Noray, baka bumisita kayo mamaya. May mga nangyari itong mga nakaraan na hindi namin mailabas sa video yung nangyari kay Nanay Noray. So yun, abangan nyo na lang. Siguro mamaya kung ano namin okay si Nanay Noray, malalaman nyo naman kung ano. O baka mag-live din si Marcos about dito. Or baka sa vlog na lang. Abangan nyo na lang kung ano yung magiging ano kay Nanay Noray. Update kay Nanay Noray. Nabibisita naman namin siya off cam. Hindi lang kami nakapag-video kasi hindi naman, sabi nga namin, hindi naman kailangan lahat ng pupunta doon is naka-video. So, minsan napunta kami doon, walang camera. At natin yung mga kailangan niya doon. Saka nagsusurvey din kami sa mga kapitbahay niya doon. Tinatanong din namin kung napadaan ba si Nanay Noray, nalabas ba. Yun, natatanong din naman namin sa mga nadadaanan niya dito sa may papunta na sa sentro. Kasi sa sentro naman siya madalas. Saka madalas namin siyang makita sa sentro. Nagcha-charge kasi siya ng radyo niya tsaka flashlight malapit sa shop nila Marcos. Kaya nandun din namin siya lagi nakikita. Nakita namin dun sa tabi ng shop nila Marcos. At nandun yung meron ditong facility na parang ano siya, lying in. At may saksakan sa labas. Doon siya nagcha-charge. Libre naman dun. Kaya yun siya napunta. So yun. At siguro antay lang tayo ng update mamaya sa magiging vlog ni Marcos. At hanggang dito lang muna yung vlog natin. Hindi tayo nakapag-capture na dun sa kaya naisip niya tayo nakapag-video kasi medyo mabilis yung pangyayari. Pagdating namin dun, di namin naasahan na ganun yung sasabihin na Rowena. Abangan nyo sa vlog ni Marcos. Hindi namin tina-expect na ganun. Tapos yun nga, edi ngayon naghahabol kami ng oras sa biyahe ni Sir Sander. Naghahabol kami ng oras kaya sibat na rin kami agad pagkagaling kay Nanay Rowena. Sibat na rin agad kami papunta sa terminal naman na pagbabiyahe na kasi baka hindi naman abutan yung biyahe, ma-delay kasi yung sabi ni Kuya Sander yung biyahe sa kanila ng Roro, yung barko is may ano lang, kumbaga hindi ilan lang yung nabiyahe, hindi oras-oras kaya kailangan habulin din yung biyahe ng Roro. So yan. At hanggang dito lang muna yung update natin. Abangan nyo yung mga sunod nating vlogs. At sa ganun din, sa mga vlogs sila Marcos, abangan nyo. At supportan nyo rin si Kuya Sander. Napakabait din Kuya Sander nga. Napakabait ni Kuya Sander. At abangan nyo yung mga magiging uploads niya. At ganun din sila Marcos TV channel at si Commander na Marcos. So muli, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat ng supportan nyo. Rans TV. Yan, mag-iingat kayo palagi. God bless.